Pinaghihinalaan ng batang babae na ang kanyang ama ay isang robot. Kaya bago bumaba sa sasakyan itinago niya ang telepono sa pagitan ng upuan sa likod. Hindi ito napansin ng ama. Pag-uwi niya agad niyang sinuot ang earphone para makinig ng palihim. At totoo nga nakipag-usap ang ama sa kotse. Mas lalo pang nakagugulat ang kanilang usapan. Tinabi nitong bukas ay may 108 na alien na bilanggo na dadalhin sa ospital ng Jishan. At ang pakikinig niyang ito, ang tuluyang nagbago sa kanyang kapalaran. Kinabukasan, dahil sa matinding kuryosidad pumunta siya sa ospital ng Jishan. Hindi niya alam na makakakita siya ng isang nakakatakot na tanawin. Pagdating doon binuksan niya ang kamera ng telepono. Umaasang maitala ang kakaibang pangyayari. Hanggang sa mapansin niyang lahat ng tao sa lobby ay tumingin pa itaas. Isang barkong pangkalawakan ang bumaba sa ulap sa ibabaw ng ospital. Binuksan ito ang pinto at naghulog ng isang pirasong metal. Ang metal ay tumagos sa salamin at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay nagsimulang hatiin ang sarili nito at lumaki sa kakaibang hugis. Isang babaeng doktor ang naglalakad papunta roon. At nakita niya ang lahat ng ito sa harap ng kanyang mga mata. Sa isang iglap tapos nang magbagong anyo ang metal. Nanlaki ang mata ng babae sa pagkabigla. Eksaktong tumatama sa leeg ng napiling katawan. Isang lalaking doktor ang nagtago sa loob ng kabinet, ngunit hindi rin siya nakatakas sa galamay. Naliban sa kanya mismo. Samantala isang pulis ang mahimbing pang natutulog at walang alam. Nang magising siya ay huli na para makaiwas. At doon nila ikinukulong ang mga kriminal mula sa kanilang planeta. Pagkasamang nabubuhay at namamatay sa katawan ng tao, ngunit may pagkakataon pa ring makatakas sa mga ito. Dumating na sa lugar ang ama ng batang babae, at nakita siya ng sariling anak. Nakaramdam ang babae ng takot at pagkailang sa sariling ama, kaya tumakbo siya palayo ng walang pag-aalinlangan. Natapos na ang seremonya ng pagsasanib, at dahan-dahang bumalik ang mga dalami sa loob ng kristal. Muling naging normal ang lahat ng tao. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, o gaano ito kakilabot. Hindi na sumuwi ang batang babae, at nagtungo siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Ipinakita niya ang video ng lahat ng kanyang nakita. Hindi nila alam kung gaano kalaking banta ito sa mundo. Sa oras na iyon nahanap na sila ng ama. Ang batang babae ay nagngangalang Lian. Ipinanganak noong taong 1380. Ang kanyang ina ay naging tagapagdala ng isang alien na bilanggo. Ngunit isang araw nakatakas ang bilanggo mula sa katawan ng ina at nakipaglaban sa mga tao. Maya-maya isang sasakyang off-road ang tumalon palabas ng time portal. Kasunod nito isang bilog na teknolohikal na aparato ang lumitaw. At mula dito lumabas ang isang itim na robot. Ang tungkulin nila ay bantayan ng mga tumatakas na alien na bilanggo. Nang maramdaman ng bilanggo ang panganib agad itong bumalik sa katawan. At nagising ang babae mula sa halos kamatayan. Pagbagsak niya ay agad siyang sumugod sa itim na tagapangalaga. Ngunit napakalakas ng itim na bantay. Madaling napilit ng bantay na ilabas ang bilanggo mula sa katawan ng host. Ginamit niya ang enerhiya upang ikulong ito muli. Nang mawala ang proteksyon ng host, ang babaeng tinamaan ng 3 palaso ay namatay din. Ngunit iniwan niya ang isang sanggol na babae. Siya ang batang si Rian. Pagkatapos ay nagbago ng anyo ang mga bantay at umalis sa lugar. Dinala nila ang sanggol sa taong 2012 habang pinakikinggan ng kakaibang kwento ng kanyang pinagmulan. Hindi natakot si Rian, bagkus ay nagalit siya sa kanyang ama sapagkat ginamit nila ang utak ng tao bilang bilangguan ng walang pahintulot. Ngunit sinabi ng ama, ipinanganak ka ba dahil sa pahintulot? Habang nagtatalo sila, isang bagong barko ang dahan-dahang lumapit sa mundo at doon magsisimula ang isang nakakakilig na kwento. Ang babae ay may dalawang amang magkapareho ang mukha, ngunit sila ay hindi tao. Sila ay mga tagapangalaga ng mga bilanggo sa kalawakan. Ginawang bilangguan ng mataas na sibilisasyon ng utak ng tao. Upang parusahan ng mga kriminal sa kanilang planeta, dinala nila ang mga ito sa daigdig at ikinulong sa loob ng utak ng tao hanggang sa magkasamang mamatay. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam nito. Isang araw, ang pulis na naging ghost ay biglang sinapian ng ginanggo sa kanyang isip at nakontrol ang kanyang mga kilos at isip. Tinatawag nila itong pagdapas o escape. Nang bumalik ang kanyang ulirat, natagpuan niyang nakapatay siya ng isang suspect at agad siyang idineklarang wanted ng kanyang unit, ngunit wala siyang kamalay-malay sa nangyari. Habang aalis na sana siya, isang barko ang biglang lumapag sa bubong ng gusali. Narinig niyang tila may tumatawag sa kanyang pangalan, kaya sumilip siya upang tingnan kung sino yon. Itinutok ng lalaki ang baril bilang depensa, ngunit hindi man lang natapot ang punang baluti. Agad nitong tinanggal ang baril mula sa kamay ng lalaki, at sinabi nito ang lalaking iyon ay may taglay na dakilang taga-disenyo. Tutulungan niyang makawala ikaw mula sa katawan ng lalaki. Sa mismong sandaling iyon, bumagsak mula sa langit ang itim na baluti, at nagsimula ang matinding labanan sa pagitan nila. Bilang tagapagbantay ng bilangguan malinaw na mas malakas ang itim na mandirigma, ngunit naglabas ng pulang sinag ang pulang baluti na walang pakialam sa pinsala.
Sa harap ng enerhiyang iyon, ang mga gusali sa paligid ay natunaw na parang tofu. Ang lalaki ay napatras dahil sa liwanag. Buti na lang at agad siyang tinapon ng liwanag mula sa itim na mandirigma. Pagkakataon niyon para saksakin ng itim na mandirigma ang kalaban. Ngunit tila hindi namamatay ang punang baluti. Tumalon siya paatras at itinulak palabas ng itim na mandirigma, samantala nakatakas ang lalaki palabas ng elevator. Agad siyang tumakbo papunta sa paradahan at tumakas gamit ang kotse, habang ang punang baluti ay may kalamangan sa laban. At itinulak pababa sa lupa ang itim na mandirigma. Pagkatapos ay bumalik agad ito sa barko upang habulin ang lalaki. Ngunit numating din ang sasakyang robot sa ilalim ng lupa. Matagumpay na nailigtas ang itim na mandirigma, samantala ang lalaki ay tumatakas ng buong bilis, at ang barko ng punang baluti ay nasa kanyang likuran. Tinamaan ng sinagang truck sa unahan at sumabog ito. Tabangga ng lalaki ang isang kotse sa gulat. Dahil sa puwersa ng banggaan siya ay kumilapon sa berdeng bus. Sa oras na iyon ligtas ng lumapag ang barko, at tumalon palabas ang punang baluti. Ang kakaibang lakad nito ay talagang nakakatakot, ngunit hindi ito kinatatakutan ng mga taong nanonood sa paligid. Nang handa na itong gamitin ng banal na espada upang palayain ng taga-disenyo, dumating muli ang itim na mandirigma sa tamang oras. Nang umatras ang pulang baluti, agad niyang inihagis ang banal na espada, at tumama ito ng diretsyo sa katawan ng lalaki, at tapos din sa wakas ang kanyang misyon. Sinubukan ng itim na mandirigma na muling ikulong ang taga-disenyo sa katawan ng lalaki. Ngunit niyakap siya ng pulang baluti at itinapon palayo. Pagkatapos ay binangga siya sa ilang pader na semento. Sa muli pareho silang nawasak sa pagsabog ng pulang baluti. Ang pagsabog na ito ay halos pumatay sa itim na mandirigma. Buti na lang at nandoon pa rin ang sasakyang robot. Ginamit nito ang sarili nitong enerhiya upang ayusin ang katawan ng itim na mandirigma. Samantala sa kabilang panig, lumabas ng bus ang lalaki na parang walang nangyari. At ngayon lalabas na ang tunay na pinuno. Matagumpay na napatakas mula sa utak ng lalaki ang dayuhang binanggo. Dahil hindi ito pwedeng lumayo sa host ng higit 5 minuto. Hinailangan nitong panatilihin nakalutang ang katawan ng lalaki para protektahan ito. Lumakad ito papunta sa barko na parang isang pasang naglalakad. At isang dalaw lang ng kamay ay nabuksan ang pinto ng barko. Nang malapit na magsara ang pinto, sumunod din ang bilog na teknolohikal mula sa sasakyang robot. Pagkapasok sa loob, nakita nitong pinaandal na ng alien na binanggo ang barko. Lumabas ang napakaraming tangyal na bola mula sa bitak ng barko. Ito ang tinatawag na gas na haba, kapag ito ay sumabog sa mundo. Lahat ng mga binanggo sa utak ng tao ay makakatakas ng sabay-sabay. Ipinadala ng bilog na aparato ang mensaheng ito sa umihinang itim na mandirigma. Ngunit nang maitapon niya palabas ng barko ang kalaban, kasabay ning lumipad palabas ang dalawang bola ng gas na haba, wala na siyang oras para magdalawang isip. Unahin munang aiselyo ang gas sa loob ng barko. Ang dalawang nasa labas ay ipapaubayan muna sa teknolohikal na bola. Ngunit sa sandaling iyon napatuon na ang pansin ng bilanggo sa batang babae. Buti na lang at dumating agad ang teknolohikal na bola upang dambalin ito. Namigo ito at bumalik muli sa katawan ng host. At nagbago ang teknolohikal na bola sa anyo ng ama ng batang babae. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanilang sasakyan at pinaakyat ang bata sa loob.